po sa ating lahat. So, nakatapos lang ng practice. Yan. Anyway, so for today po, we are going to talk about testimony as our Bible study topic for this Friday. Sa ngayon, Saturday. Okay, but anyway, bago po tayo magsalita, let's pray. Lord, malapit po kami sa inyo, Panginoon, sa mga oras na ito. At pinasasalamatan po namin yung pagkakataon ng Panginoon na kami po ay makarinig ng inyong salita sa araw na ito, Panginoon. At mapagpulay-bulayan po namin, Panginoon, yung inyong magiging maikling mensahe para sa amin, O God. Lord, magsilbi po kayong aking bibig sa pagsasalita at bigyan niyo po ng tengang makakarinig, Panginoon, yung mga kasama ko, Panginoon, at kayo po ay umagit na sa amin, Panginoon, sa mga oras na po. Lord, maraming salamat po. All this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, yung pag-lead ko po ng Bible study today is biglaan. Usually po, nag-iisip ako ng topic mga isang buwan. Tapos gagawin ko nun, magre-research ako, manonood ako ng mga videos galing sa iba't ibang pastors, maghahanap ako ng mga topic tungkol dun sa topic na yun. Pero ito is very biglaan. Tinanong ko pa si pastor ng isang araw kung ano ba yung magandang topic, sabi niya pag-pray mo. So hanggang Wednesday, wala pa akong topic. Sa totoo lang. Tapos, Thursday ng madaling araw, may phone call ako with yung customer namin sa trabaho. Tagal namin nag-uusap, sobrang haba. Very old na siya. Tapos, nung natapos na yung aming business talk, sabi niya sa akin, bago tayo matapos magsalita, gusto kong i-share sa'yo to, sabi niya. I-search mo sa YouTube si Howard Pittman. Hindi ko alam kung narinig niya na siya. Tapos sabi niya, maririnig mo yung life testimony niya. So, si Howard Pittman ay isang pastor, isa siyang preacher. Hindi ko po pinanood, pero ito yung background. He came back from the dead. Nabuhay siya. So, he's claiming na doon sa ilang oras na siya ay nawala, pinakitaan siya ng prophecy ni Lord. Yung nangyaring yun, pag nakita niyo yung video, sobrang luma na, 1980s pa yata. Tapos yung customer na kausap ko, ang sabi niya, they have been trying to evangelize. Kasi doon sa prophecy na iniwan kay Howard Pittman, only 2.5% of the Christian population will go to heaven. So, napakaliit na porsyento. Sabi ko nga sa kanya, nagpapasalamat ako kasi bigla mong binigyan ng idea, kailangan ko mag-lead ng Bible study, pero wala akong topic. Akala na yun yung iniisip kong topic, hindi. Ang naisip ko is testimony. So, katulad nung ginawa ni Howard Pittman, shinare niya kung ano yung pinagdaanan niya para ipakita sa mundo kung sino si Jesus Christ. Diba? So, sabi nga sa Revelation 12:11, which is our key verse, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So, if titignan po natin yung Revelations 12. This is a prophecy from John na sinusubukan ni Satan na kalabanin yung pagpapanganak kay Jesus Christ as a Savior. Pero pag tinignan natin yung chapter, makikita natin dito na yun nga, He was overcome by the blood of the Lamb. Okay. Alright, so what is testimony? A statement made by a witness to prove that something is true.
Di ba? Pag tayo ay tumatayo sa harapan para mag-testify o magbigay ng ating testimony, hindi na naman natin kinukwento yung ating experience. We talk about how marvelous God is sa ating buhay. At tayo ang nagiging patunay. Tayo yung nagiging evidence na siya ay totoo. Hindi ba? For one reason. Kasi gusto natin na mas marami yung maniwala. Hindi para magpa-impress. Hindi ba? So sabi nga dito, your story has power. We share our experience, syempre, kung anong nangyari, what we learn, kung ano yung ating natutunan. Hindi lang yung kwento mo, anong problema ka, nabuhay siya ulit, namatay na siya ng ilang oras. Syempre, we show kung anong natutunan natin. What is our takeaway kung anong nangyari. And for us Christians, we share the most important thing, our encounter with God. Di ba? Sa bawat pagsubok na ating nadaraanan, sa bawat quiet time, actually yung mga nasi-share natin experiences natin as Christians, hindi lang naman yan nanggagaling sa problema eh. Minsan it happens as a miracle. Minsan hindi natin hinihingi pero nangyayari. Di ba? Sa ating mga quiet time, kung paano natin na-encounter si God. Alam ko merong isa kahit minsan sa inyo. Minsan, akala natin konsensya lang natin yun. Yun pala kinakausap na tayo ni Lord. Or sometimes, kung bukas natin ng Bible, yung nababasa natin na verse, parang akmang-akma, parang kinausap ka lang. That is an encounter with God. Hindi naman kailangan napalo ka muna, tapos bumangon ka, naramdaman mo, na-bless ka. Hindi. We can encounter God in every little things. Hindi lang yung bagay na nakakawaw. Minsan hindi lang talaga natin napapansin. Katulad ng mga simpleng stories, di ba, yung na-late sila sa work kasi may aksidente pala sa daan. Na-save sila dahil na-late sila ng konti. That is an encounter with God. Diba? Naiwanan mo yung susi mo, kailangan mong bumalik ng bahay. Kasi may mangyayari pala sa bahay, kailangan mong bumalik. Kung hindi, nasunog pala yung bahay mo. Diba? Naiwan mo pala yung stove, hindi mo alam. Mga bagay na gano'n. Again, when things happen, you may feel small, but your story points to a big God. Again, the story is not about us. It is how God help you get through it. Kung paano siya gumalaw sa buhay mo. When we testify in front, hindi naman natin sasabihin na nasolve ko yung problema ko kasi nagtrabaho ako ng 24 hours. Hindi. Ang isi-share pa rin natin is kung paano gumalaw si Lord doon sa pagkakataong kailangan mo siya. Hindi ba? And again, your testimony is not just what happened to you. Again, it is what God did through it. Testimony is not about us, but it is about God. Again, your testimony is a proof that Jesus is alive in you. Hindi po natin masasabi na yung mga galaw ni Lord sa ating mga buhay ay galaw niya kung hindi natin pinaniniwalaan at kiniklaim na buhay ang Diyos sa buhay natin. Hindi ba? Yung ibang mga relihiyon, alam nila na yung mga Diyos na sinasamba nila ay hindi na nabuhay na muli. Sila ay mga inspirasyon lamang ng kanilang mga sinusundan. Pero tayo alam natin, our God is alive. Na kahit anong moment sa buhay natin, even now, pwede siyang gumawa ng something. Okay? So, how do we testify? First, of course, we share it. Don't hide it. Hindi mo kailangan tumayo every Sunday sa pulpito para lang mag-testify. You can share it with your friends. You can share it with your parents.
You can share it with your loved ones. Diba? You can share it with your workmates. Minsan nga, nasi-share mo pa yan sa nakatabi mo lang. Diba? Share it. Someone needs to hear how you made it through and God changed the situation for you. Katulad nung kung naalala niyo yung example ko ng coin, 10 piso, naalala niyo pa yun? Yung kung ikaw ay maraming laman ang bulsa at may nakita kang 5 piso sa daan, hindi mo napapansinin yan. Iisipin mo pa, pag pinulot ko to, nakakahiya ako. Pero pag ikaw ay naghahanap ng pamasahe at wala kang pera, kapag nakakita ka ng barya sa daan, you will feel like you are blessed. Hindi ba? Isang paraan yun ng Panginoon para i-touch niya tayo. To share how alive He is sa buhay natin. Yung mga simpleng bagay na gano'n can already be a testimony. It is how you look into things. Kung paano mo kung paano mo ina-acknowledge yung existence ni God sa buhay mo. Okay? So, next point is your past becomes someone's hope. Yung pag tayo po ay nagtitestify, whether in front of many people, or kapag sinishare natin yung story natin sa mga tao, yung ating mga pinagdaanan sa buhay ay nagiging inspirasyon sa kanila. Pero of course, like what I said, kapag ka nag-share ka ng buhay mo bilang Kristiyano, you do not point to yourself. Always make sure na pag nag-testify at nag-share ka, you point the glory to the Lord. Kasi kapag ikaw ay naging inspirasyon nila, ikaw yun, hindi si God. Pero if you glorify God in every sharing na ginagawa mo, that person will be encouraged na maniwala sa Kanya. Is instrumento ka lang. Hindi ba? Kapag tayo ay naging inspirasyon ng mga tao, ginaya nila tayo, kung paano tayo ka-successful, pag may nakita silang pagkakamali, kahit katiting, mabibigo sila. Pero kapag yung seed of mustard, as big as a seed of mustard, naturuan mo sila ng pananampalataya, that will grow eventually. Kasi may pundasyon. And it is a good thing na nag-share ka. Hindi natin alam. Hindi ko alam kung napapansin nyo, no? Nung po kaming, siyempre hindi sa amin, pero sa mundo, nung po kami ay nasa Batangas, nung doon pa kami nakatira, parang ilan lang kaming Christian families. And since yung family talaga ni Daddy ko came from a solid Christian family, yung kuya niya, yung uncles niya, yung tatay niya, they're all pastors. So, alam mo yung feeling ko na, uy, Kristiyano kami. Tapos meron kaming Catholic church doon kung saan kami nakatira. Lahat sila sagrado Katoliko. Yung mga Batanggenyo, grabe sila. Pero ngayon, kapag nakikita mo yung Facebook nila, lahat po sila Kristiyano na. Alam mo yun, yung hindi ko alam, maybe nagbunga yung pag-share ni Daddy ko noon. I'm not sure. Pero yung mga kaibigan niya ngayon, siya yung mga kababata ko, siya na sila. They all encountered God once in their lives. Hindi ba? Who knows? Maybe nakapag-share kami, nakarinig sila ng encouragement from other people. Pero sigurado ako that happened because of a testimony. Hindi ba? Ikaw sa every time na mag-share ka with someone, of course, para mapakilala mo si Lord sa kanila, you will share how God is sa buhay mo. Hindi how God is sa buhay ni Moses.
Kasi kailangan isa kang living testimony. Kailangan mapatunayan mo sa kanila na buhay ang Diyos sa'yo. Okay? Alright. And also, what God brought you out of can become a lifeline for someone who is still in it. Maaari may pinagdaanan ka, nalampasan mo sa iba, papakamatay na pala siya, nadidepress na pala siya dahil doon. Pero dahil narinig niya yung kwento mo, nagkaroon siya ng inspirasyon para gawin niya din yung ginawa mo. And that is being faithful to the Lord. Okay? And then, God doesn't waste pain. He turns it into a purpose. Yung mga buhay natin, yung mga pinagdadaanan natin ngayon, maaaring feeling natin tinatalikuran tayo ng mundo. We could have been sa lowest, sa bottom ng ating mga buhay. We are in the season of spiritual warfare. We are in the season of feeling natin nire-reject tayo ng lahat. Pero that is God's purpose. And His purpose is bigger than what we think. Maaaring kung ano nga yung pinagdadaanan mo ngayon ay maging inspirasyon ng iba sa susunod na mga araw, years. Who knows? Mali mo yung buhay mo ginagamit pala sa inspiration, ilagay ka sa libro. Hindi ba? Who knows? So every time we battle the storms in our lives, think of it as a testimony in the future. Huwag tayong mag-lose ng hope. Sa tuwing may pagdadaanan tayo, isipin natin na itong kwento kong ito mag-i-inspire sa iba sa hinaharap. Kailangan kong mapatunayan yun. Kailangan kong mapatunayan na gagalaw si Lord sa buhay ko. Hindi ko kailangan madaliin, maghihintay ako, pero siya ang gagalaw para sa akin. Okay? So, what does testimony say doon sa existence ni Jesus Christ? So, bakit talaga tayo nagta-testify? So, sabi nga dito, testimony is a result of true belief, but having the same spirit of faith according to that of which is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore we also speak. 1 Corinthians 4:30. So we testify because we believe. We testify not to impress. We testify hindi para maging maalaala mo kaya yung mga buhay natin. Ano? Hindi natin kinukwento yung buhay natin, pero kinukwento natin kung paano gumagalaw si Lord sa buhay natin. That is the focus of testimony. Not our lives, hindi kung gaano tayo ka-bless, pero kung paano tayo binibless niya. Alright. So again, don't just survive the storm, testify after it. Okay. Yan po. Sharing! Sinumit na kayo. Suki. Suki. Para tayo nilang naman kasi lagi. Naman po. Ayan. Praise the Lord kay mensahe, sa mensahe ni Lord sa atin. Siguro yung na-bless, nakaka-bless at siguro darating ko lang yung kailangan mag-ingat. Bilang testimony, living testimony ni Lord, kailangan tayo mag-ingat. Meron kaming kakilala na galing-galing niya sa Bible. Memorize niya yung Bible. As in, yung words niya talaga plakado-plakado pag nag-shoot siya. Pero pag nakita mo yung gawa, nakakapiso. Super. Sa mga baby Christian, hindi tayo pwede makisalamwa sa mga ganun. Talagang magtitisod tayo. At sa buhay ko siguro ngayon, masasabi ko na, praise God, lagi ko iniisip ito
Bakit ako may hugot ngayon? Bakit ako nagliliwanag ngayon? Before, Syria is napakarumi. Before, Syria is napakagulo. Syria is super pamilya. Syria is #1 marites. At pag naisip ko yun, ayoko Syria. Ayoko na siyang balikan. Ganun ako hugot. Pero pinarealize sa akin ni Lord na kailangan mong balikan. Kasi para mag-glorify ko. Para makilala ko kung sino ako sa buhay mo. Kung paano kita binago, Rhea. Kung paano kita kinahabagan, Rhea. Kung paano kita minahal, Rhea, sa ganun na estado ng buhay mo noon. So, praise the Lord, diba? And then, nakarelate ako dun sa sinabi ni Mr. Tisa kanina na may dahilan kung bakit tayo nadidelay. Sabi niya nga kanina, natatraffic tayo nakakaputol sa dapat pupuntahan natin, bakit tayo natatraffic. Baka meron nga discussion na papunta sa atin. May kwento ako ganito. Isang hari at isang alaga. Mabilis lang. Itong hari na to, yung sports niya is laging kay gubat. Sa gubat siya, yung parang nangangaso siya. Itong alagad na to, laging sinasama. One time, nangangaso sila, sa kakangaso, may ngaso lang, naputulad yung daliri ni hari. Sabi ni alaga, God is good. Nagtaka si hari, bakit yung bukang bibig niya is laging God is good? Kung nangyayari sa kanila, laging God is good, kahit kapamakan pa. Naiisip itong hari na to. Sabi niya, bawat na lang kapahamakan na nangyayari sa akin, lagi kong sinasabi God is good. Sino ba yung Diyos mo? Ganun siya. One time, lumakbay ulit si hari, pero hindi na sinama si alaga kasi napipikon na siya. Pinakulong si alaga. Kasi nga, bakit siya God is good? Naputulan na siya ng kamay, dami ng kapamakan. God is good pa rin sinasabi niya. One time, nangaso siya ulit, nakakita siya ng mga kulto. Kinuha yung hari, kailangan ng kulto. Sabi ng mga kulto, ito hari to, walang kapintasan to, pwede natin siya ihalay. That time, sinabi ng kulto, papatay na natin to kasi wala siyang kapintasan. Nagkita yung hari, putol yung kamay. Daliri. Pinalaya yung hari kasi hindi siya perfect. Hindi siya pwedeng ihalay. Pumunta yung hari sa alagad, sa puluman. Sabi niya, God is good. Sabi ng hari. Kasi, nung naputulan ako ng kamay, hindi ko alam kung anong dahilan. Ito pala yung dahilan ng Panginoon sa buhay ko. Kasi pinutol niya yung kamay ko kasi namin nakarating ito na papatayin ako ng mga kulto dahil perfect ako. Pero ngayon dahil naputulan ako, pinalaya ako. Sabi ng alagad, praise the Lord, God is good. Bakit? Kasi kung sinama mo ko, ako yung papatay. So, one time, hindi pinakulong ni hari si alagad para hindi rin siya mapahamak. So, lahat ng mga circumstances ng buhay natin, may dahilan. Ayan, diba? So, napakaganda ng mga living testimony. Kahit mga kwento lang yan, mapapaisip ka kung paano si Lord ang kumulo sa buhay mo, kung paano mo maghintay, diba? Kung paano mo ka magpasensya sa lahat ng bagay. Ayan. So, lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa ating Panginoon lamang. Titingin ang papakiramdam. Sige na. Nag-ground pa kayo. Dati ko na. Nag-ground. Testimony. Sabi niya kanina, ganda nung ending quote niya. When you survive a storm, I don't just survive a storm, share profess it. Ito pala. Don't just survive the storm, testify after it, sabi niya. So, kumbaga, dahil sa quote na to, nabibigyan ng purpose yung trials. Kumbaga, minsan inisip natin, bakit may trials? Bakit, parusa ba ni Lord? Bisa yung mga ganun, is God punishing us? Or is this to test us? Pero sa kabila ng mga nangyayari sa atin, we can believe and we can agree that it is an instrument of the Lord para mag-bless natin yung ibang tao. Yung nangyari sa mama ko, nagkaroon siya na sakit. Parang sa isip ko nun, this is a testimony in the making. Kagaya na sinabi mo kanina. Parang this is a testimony in the making. Whether it's my mom or kami sa pamilya yung mag-share, meron mag-bless dahil doon.
true enough, may mga kaibigan ako nagkakasakit. Sinishare ko yung nangyari. No, na walang imposible. Nangyari sa mama ko, no? She survived it. No, kung isipin mo, nakakatakot kung pakinggan yung mga medical terms. Pero, God is even stronger than the medical terms. God is stronger than the doctors, than the sickness. No? Kumbaga, yung out of the darkness, nagkaroon ng light kasi shinare mo yung nangyari sa'yo. Tama yung sinabi niya kanina, na when you testify, don't make it about yourself. Don't make it about the Lord. Gawin mo focus siya. Siya kung anong ginawa niya sa buhay mo. Hindi kung ano yung nangyari sa'yo. Kasi minsan, when we talk, minsan nagiging focus sa sarili natin. Tayo yung bida, di ba? Kailangan lagi natin alalahanin para saan ba bakit tayo nag-share in the first place. Tapos, gusto ko rin sinabi na kanina na ano yung kasi isip ko kanina eh. Sa ano kasi, sa marketing, no, sa trabaho ko, kapag sinabi testimonial, parang may pruweba na umaan na rin service, yung product mo, na binibenta mo, sinasyan mo. Parang sa atin naman, as Christians, kapag testimonial, patunay yun na ikaw kumilo si Lord sa buhay mo. Tama yung sinabi niya kanina eh. Kapag nagsishare ka, pwede mo naman i-share yung buhay ni Moses, buhay ni Joseph, pero ang pinakamahalaga yung ano yung ginawa niya sa'yo. Diba? Paano ka na-transform ni Lord? No? Maraming magagaling magsalita. Kaya na lang i-quote yung verses, yung stories ng Bible, pero walang substance yan kung hindi mo mapasok kung anong nangyari sa'yo, anong ginawa ni Lord sa buhay mo. So yun, glory to God. Ganda lang, makaka-bless yung share mo yun. Nakaka-bless po, praise the Lord for the message. Sabi mo ako, konti lang, pero very meaningful po. Very inspiring. Katulad na sinabi ni Jesus sa case of him na tatlong bagay when you share, tatlong bagay yun you testify the goodness of God in your life. Tatlong bagay. Una, what is to glorify the Lord, of course. The second one, yung kapag ikaw ay nagsishare ng something na ginawa ng Lord sa'yo na nagpabuti ng kalagayan mo, nag-transform sa'yo, napakalaking impact doon sa nakikinig. You will never know na meron palang isang tao doon sa sulok, isang ka-member natin o nanonood sa FB Live, nasa isang sulok lang siya, nanginginig sa takot, hindi niya alam kung anong gagawin niya, but when that man heard you, may inspire siya. Kasi, ang sabi nga po ni Pascal, kilala si Pascal Naiko, sabi niya, there is a God-shaped vacuum in every heart's man. Na wala daw sa ating mga puso daw that can never be satisfied by anything in this world, but only God can fill in that vacuum na nasa puso natin. Kaya nga ba, when we share something about what the Lord did in our lives, kung ano yung ang butas, ano yung naranasan ng mga tao yun, only God can fill that hole. Na si God lamang ang makakapag-satisfy doon sa kung ano man naranasan ng tao yun. You can testify kung ano yung kalakasan mo, kung ano yung kaya mong gawin, tutulungan kita, mapera ako, makakatulong nga, pero ang sabi na, there is a God-shaped vacuum in our hearts, na siya lamang ang pwedeng isampak doon para ikaw ay makontento, masatisfy, makomfort, and all that. Kaya naman, when we share something about what the Lord did in our lives, it is not only glorifying God, of course, number one yun. Number two is testifying na that God is good. Kasi kailangan ng ibang tao yung proof eh. Hindi naman lahat ng tao kamukha mo na mamalaki na yung pagka-Kristiyano mo, but some people, nangangailangan sila ng evidence. Nangangailangan sila ng proof na gaya lang sa isang korte po, ang paniniwalaan lamang ng judge ay yung
yung saksi dun sa pangyayari. Siya mismo yung nakakita, face to face, nakita niya kung ano yung ginawa ng tao niya, at yun yung paniniwala ng korte. Same is true. Kapag meron pong isang tao na nginig na nginig, walang di alam kung anong gagawin, gusto niya magpakamatay, only you can inspire that man. Ikaw na nakita mo, nasaksihan mo kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan, na kaya ka niyang i-comfort, na kaya ka niyang baliktarin kung anong nararanasan mo ngayon, na hirap sa buhay, only God can do that. Amen. Sino man yung tao na sa pamamagitan mo na mag-share mo ano yung tunay na ginawa ng Diyos sa iyo sa buhay mo, at ito ay mangyayari din sa tao na ito. Glory to God. Glory to God. May talagdag ako dyan. May pinapanood kasi ako. Hindi ko matapos-tapos yung testimony sa YouTube kasi isang oras mahigit. Alam mo, hindi mo mafokusan, so ulitin mo na naman ganyan. Nakita ko siya una sa Facebook, prison minister siya. Hindi ko alam kung narinig niyo na si Johnny Chan. Ayun na, pugin na yan. Anyway, na-imprison siya when he was 12. Tapos 12 years siya sa prison bago siya lumabas. Nawala yung kabataan niya and everything. Pumatay siya ng tao, nagbenta siya ng drugs, naging member siya ng gang. For one reason, hinahanap niya yung mag-fulfill doon sa hole na nasa kanya. And nakita niya yun, nakita niya si Lord nung paglabas niya ng kulungan. Pero nung nasa kulungan siya, tinry niya yung different religions. May nakasama siya sa prison cell, na pastor's kid, 2 beses daw nila binasa yung Bible from end to end. Hindi nila nahanap yung sunod. May nakasama siyang Muslim, binasa nila yung Quran from end to end. Hindi niya nahanap yung sunod. Until, kinausap siya ng isang pastor. Naging living testimony siya kung paano kumita si Lord sa buhay niya. So from being kinatatakutang member ng gang noon na news pa siya yung mga CCTV footage kung paano siya nambubugbog. Ngayon is a testimony. Binabalikan niya yung prison para i-share yung word ng Lord. Anyone else? Dadagdagan ako short lang. Tuloy lang. Natapos ni Bianca. Okay, so testifying in front of other people or sharing our stories about what God did in our life, it's not just the effects only on us. Yung effect nung ginawa ni Lord sa atin, yung pag-testimony natin, hindi lang yun apektado yung buhay natin. Nakaka-affect yun sa mga tao na nakikinig at saka mas nakaka-apekto yung ginawa ni God sa atin sa ibang tao. Kasi we all know na yung mga yan wala pa silang idea, hindi nila alam ng hope, hindi nila kilala si God. Pero they can see God through us kapag nag-share tayo, kapag nag-testimony tayo kung anong ginagawa ni God. Minsan, syempre tayo, masaya tayo because we overcome those challenges, those storms. Pero kilala kasi natin si God. Pero unlike sa mga baby Christians, sa mga taong napadaan lang sa church, kapag narinig nila yan, yun yung talaga yung pag-asa. Kumbaga, parang dahil sa pag-testimony mo, nakakala mo mag-testimony ka lang, akala mo mag-share ka lang, sobrang saya mo na makilala nila si God. Pero malaki na yung tulong nun. Nagtanim ka na ng seed sa puso ng tao na nakikinig doon sa testimony mo. And hindi ikaw lang, kundi si God. Ginawa na tayong instrumento para ma-share yung words niya at para makaakit tayo ng mga ligaw. Diba? Ligaw na tuka sa harapan niya. So, yun know. Ay, ano siya? Sister Vietnam. Ate Mita. I-share ka ma. Pwede bang umiyak? Pwede bang umiyak? Sister Mitas. Anyway, so ayun nga,
bago ko nasimulan yung Bible study topic, medyo iniisip ko, sabi ko, magiging efficient kaya ako. But anyway, maganda naman pala, no? The words of God to us. Oo, glory to God. Tsaka napakasimple lang kasi niya talaga po. Wala man siyang laman. Hindi ko alam kung paano siya bibigyan ng kampo. Pero sabi ko nga, pag nagsimula na tayo dito, pag nag-pray tayo, si Lord na yung magsasalita. And praise the Lord. Galing.